Ako si Technical Sergeant Randy Cortez, assign ng Armored Division, Philippine Army. Ang kwento ko ngayon is doon sa area ng Boldon, Maguindanao. Ang experience ko doon, yun naman doon kami sa area ng Garigayan, doon sa Boldon. Doon ko na-experience na nasubukan ko doon yung pagkagabi, yung umuulan yung mortar, 81 mortar. Pagka kinumagahan, yun naman yung, dahil ako yung pinaka-junior doon sa detachment na yun, doon naman ako na-experience na pagka dapat alas 5 ng madaling araw na madilim-dilim pa, magmamarketing ako papunta ng Parang. Ako lang yung Christian na sumasabay doon sa marketing ng puro Muslim. At doon ko rin na-experience na ang kagandaan loob ng isang Muslim na babae. Kasi nung sumakay ako doon sa jeep na pampasahero nang galing ng Boldon at papunta kami ng Mercedes, lampas ng Mercedes, bago ka yung kanto na yon, may nag-checkpoint na mga MILF na kadami-dami doon sa gilid magkabilaan na kalsada. Doon ko na-experience na halos ang isip ko is nawalan ako ng pag-asa na akala ko mamamatay na ako doon. Na yung nagligtas sa akin doon ay isang babae sa sobrang nginig ng yung siyempre nanginginig na yung paa ko sa kaba, kasi kahit bunutin ko yung granada na papakamatay na lahat kami doon madadami mamatay, pero mayroong nagmagandang loob na isang Muslim na babae na sabi niya, huwag niyong gagalawin yan. Nagsalita siya ng Muslim, yung babae nagsasalita ng Muslim, na hinawakan ako nun. Halos diretso lang nila yung sasakyan na doon sa checkpoint. Kaya nung lumampas yung sasakyan doon sa, hindi ko magkamalis, Umbar River, nung paglampas lang doon, halos doon ako ng hinga. At doon na masmasan yung isip ko na nalaman ko na, uy, buhay pa pala ako. Ikwento mo nga, Master, gaano katakot yung ma-checkpoint ka? Tapos sir, mag-isa ka? Halos yung tuhod ko, sir, yung sobrang nginig na hindi mo, kahit gusto mo pagdikitin, hindi magdidikit. Ganon ba, Philip? Ganon ang pakiramdam ko, sir, na yung granada, sir, na natanggalan ko ng pin. Tinanggal mo na talaga? Natanggal na, sir, yung pin ng granada. Halos parang hindi ko maibuka yung kamay ko. Kasi iniisip ko rin yung mga buhay na nandun sa sasakyan pagkano kay pinilit nila akong pababain. Pero may isang babae na siya ang tumigil na nagsalita ng Muslim na wala man akong kundi pinadiretso lang kami. Alam niya kayang sundalo ka? Alam nila, sir, na sundalo ako kasi galing sa detachment, sir, eh. Ako lang yung sumakay sa detachment na yun, sir, sa Tiba. Kasi frontline ako dun sa Tiba, sa Boldon, sir, sa Garigayan. Ako lang sumakay dun sa detachment na yun, sir, eh. Kaya alam nilang sundalo ako, sir. Kaya pilit nilang pinababa ako nun, sir. Kaya lang yung babae yung pumigil na hindi ako bababa. Siya nakipag-usap, sir, mismo. Kasi alam nilang, may nag-pinpoint din sa'yo na sundalo ka. Itinuro talaga ako, sir, na pinababa. Kaya lang yung babae talaga, sir, yung nagpilit na ako na hindi na pababain. Basta may salita sila, sir, na hindi ko ganong maintindihan salita. Yung babae lang nagsalita, sir. Na may binabanggit siyang salita na hindi ko, kasi first time ko kasi doon sa lugar, hindi ko pa gaano kabisado yung mga salita nila, sir. Kasi sa dami ng nag-checkpoint sa mga panahon na yon, alam mong papatayin ka talaga, eh. Alam yun natin na yung yan. sir, yun ang alam ko, papatayin ako. Pero yung nagsalita yung babae na
na nakahinto yung sakyan at biglang umabante yung sakyan. Yun sir, yun yung na ano na ako na halos ang isip ko sir lumilipad yun. Hindi na ako nakapokus dun sa kung ano sir. Basta ang dasal ko na lang doon sir is bahala ka na Panginoon. Yun na lang yung ano ko doon. Kaya nung habang lumalakbay yung sakyan at nakarating sa Umbar River, doon pala ako nakapaghinga sir na ano, buhay ako. Kaya malaking pasalamat ko sa ano na yun sir na Muslim na yun, yung si Bay. Malaking pasalamat ko doon sir na siya nagligtas sa akin yung time na yun. Kasi talaga kung pinababa ka nung patay ka, walang question yun. Kaya doon ko nasabi sir na pag hindi mo oras, hindi mo talaga oras. Kaya doon ako naniniwala, kaya malakas pa rin yung loob ko kahit anong darating na labanan na kahit anong tayo ng ibang bansa sa Kopin man, nakahanda pa rin ako. Ganun kahanda sir. Kasi kung oras mo talaga sir, yun ang paniniwala. Ito nga, Raja Muda, mabigat tong susunod mo na gera, di ba? Oh, sir. Sige nga, na hindi mo pa oras talaga. Kasi nandito ka pa, 25 years after sir. eh. Kaya doon sa ano naman, nung galing ako ng detachment doon sa Boldon, continuous pa kasi doon sir na sa Boldon na under siya na ng 3rd IB Battalion sir, yung regardless of what. Doon sa Charlie nila, company, yun kasi detachment kami doon sir, kami yung nandun na detachment. Isa na ako doon na gunner ng ano sir, ng FAC. Isa na akong gunner doon ng FAC sir. Doon naman yung pagka ano namin doon sir, once na hinaras yung isang company nila sir, ang unang tinatawag agad sir, armor. Na mga infantry battalions. Oo sir. Na magre-reinforce ka agad doon sa tropa nila doon na halos ma-occupy na siya ng kalaban sir, makukuha na sila doon. Nangyayari talaga sa mga panahon na yun. Nangyayari nung time na yun sir na kahit ang armor noon sir is kahit gabi, doon pa rin sir na nagmumove pa rin yung armor para maligtas lang yung isang detachment sir. Na ang ginagawa namin doon sir, yung na ang infantry is kailangan niya lang yung road security, yung dadaanan ng magre-reinforce na armored vehicle sir doon sa detachment para makapag-return fire sir doon sa kalaban. Kaya halos yung detachment naman doon sir, pagka sa 3rd IB, halos armor din kagad sir. Pag hinaras yun, tatawagin kagad armor sir. Kaya doon ko na sir na lagi namin ginagawa, linilinisan palagi yung mga gamit namin sir. Kailangan laging malinis, laging kondisyon. Hindi lang yung mga gamit ang kondisyon, pati katawan sir. Pati sarili namin, doon ko sir na experience na kailangan palakasin yung katawan mo kasi yun ang puhunan natin sir. Yung mental health. Yung mental health sir, yun man sir yung nandun kung wala namang harassment sir, kayo doon nagkikwentuhan kayo regarding sa mga experience sir. At saka inaano rin ng mga senior doon sir na itinuturo nila yung mga natutunan nila sir at saka experience nila. Ngayon, siyempre bilang ako yung isang junior din sir, kung ano yung mga ganda na nakikita ko, yun naman yung ina-adapt ko sa kanila sir na experience. Pagkatapos master ng Boldon, anong sumunod mo na mabigat-bigat na encounter? Ang pinaka mabigat-bigat na rin sir talaga dyan sir, yung pagpasok namin dun sa sir, sa Raja Muda sir. Sige master, Sa Pikit North Cotabato yun sir. ikwento mo nga yung si Raja Muda, gaano kalaking kampo siya, ano yung terrain niya? Si Raja Muda sir, open terrain siya sir na marami siya na nanyog sir. Ang tangke kasi sir, ang karamihan kasi gamit namin sir is trucks noon sir, time na yun. Kaya kahit anong terrain yan sir, maputik man o matubig sir, is kayang-kaya pa rin yung mga EPC namin sir. Doon ko rin nalaman sir yung kapabilidad ng EPC
nung ako yung gunner, kasi pagdadaan kami doon sa daanan, sir, na dinadaanan, sir, is nandun kasi yung mga linemen, sir. Kaya ang ginawa, sir, ng pinaka-commander, ground commander namin doon sa lugar, sir, yung sa tangke, na sabi ng mga senior na NCO na nandun, na ma-experience na, yung tangke na yan, kaya niya tagusin yan, kahit ang dibdib na tubig. Kaya doon ko na-experience, sir, na bilang gunner ako nung time na yun. Nakikita ko kasi, sir, na yung tubig na doon. Dumaan kami, sir, na tinawid namin yung parang palayan yung, sir, na ano. Continuous lang kami doon, sir, na yun pala ang ano ng armor. Parang nakikita ko, sir, yung ano na halos kami yung parang nagre-reinforce, pero sa pagka nando na sa lugar, parang kami yung nagiging nauuna na, sir, doon sa ano, sa labanan, sir. Yun ang naano ko doon. Gaano mo na master nung mga panahon na yun, gaano ka-importante talaga yung armor sa labanan sa Central Mindanao? Kasi tankable yan, di ba? Okay. Ang ka-importante ng armor nung time na yun, sir, halos masasabi ko talagang halos pinaka-importante yung armor, sir. Kasi lahat ng unit naman na nandun sa parte ng Maguindanao, sir, may mga armored talaga, sir, na nakadiis sa kanila. Halos lahat, sir, na armor asset na nandun sa Maguindanao, halos sinusuporta niya is yung mga infantry unit, sir. Kaya pag ko rin, sir, doon, na pag may armor na doon, halos parang natatapos na yung labanan, sir, pagka ganun. Kasi yung Rajamuda, yun, di ba? Kasabay nyo, may... Diretso siya na papuntang Polyox Complex, sir. Oo. So, ikwento mo nga yung Rajamuda kasi mga infantry units na kasama nyo doon, may mga ranger companies doon, di ba? Second is RB karamihan, sir, nakikita ko, sir, na nakakabady namin sa mga encounter, sir, karamihan, sir, taga second is RB. Oo, sige. Ikwento mo nga, master, yung... Yung laging, sir, nagle-lead ng, sir, silang leading palagi, sir, yung second is RB, sir. Halos parang ang ganda ng samahan, sir, ng armor at saka yung second is RB, sir. Lalo siguro dun sa mga officer, sir, na maganda yung ugnayan nila, sir. Na may teamwork talaga, sir. Kaya pag nagsama, sir, ang armor at saka yung second is RB, sir, halos parang matapos na talaga yung sir, yung timeline ng labanan, sir. Sige nga, kasi mga kaibigan. Kaya masasabi ko kasi, sir, nung doon sa Rajamuda, sir, nung kabady namin yung sa second is RB na yun, sir, halos ang bilis din, sir, na nakuha namin, nakarating kami doon, sir. Hanggang sa way boundary na kami ng Bulyok Complex na yun, sir, napasok na namin, Gaano Sige nga, master, paano yung latag nyo noon? Hindi naman common naman to, pero paano latag nyo noon? May sariling axis yung armor, may sariling axis yung second SRB, o ano kayo? Sabay-sabay kayo o paano? Sir, halos nauuna yung second SRB, sir, pero pagka medyo malakas yung bulyom ng kalaban, sir, doon kami, sir, pinapaabante, sir. Kumbaga sila yung nagmamaneuver, sir, yung maneuver talaga, sir, yung second SRB. Sila yung parang nag-clear, sir. Kasi sila rin kasi yung leading talaga, sir, karamihan, sir, na ko doon. Tsaka lang kami nagli-lead na, sir, pagka yung bulyong talaga yung putukan na, sir, Kasi talaga hindi rin kaya ng infantry lang yun, kayo talaga yun, kasi di ba? grabe rin kasi mga RPG tsaka landmine, sir. Kaya ang kagandahan doon, sir, trend talaga yung mga ranger, sir, sa mga IED, sir, na nakikita nila kagad, sir. Kaya yung pagpasok pa lang namin, sir, ng mga IED, sabi nila, may IED sa ganito. Kaya yung halos lahat ng unit, sir, na nandun din, mga IOD, mga sir. Yun na, sir, yung makikita mo, sir, yung talaga nakali yung mga landmine na talaga, sir, doon. Doon ko na-experience, sir, na pag doon pala dumaan, yung recovered, sir, na landmine. Yung pala, sir, yung pag ng tangke. Pero wala pa man ako naka-experience, sir, na ganon.
na landmine kami sir kasi Swerte. dahil nga sir sa experience na rin sir yung unit na yun, yung 21st sir, mechanized. Mula nung yung private ako nun sir hanggang ano sir, wala ako nakita sir na kahit wounded man lang na tropa namin sir. No, okay kayo. Yung 21st sir. Kasi alam nila kasi sir yung capability ng baril nila. Yung effective range at saka capability ng sakyan nila sir. Mm. Tsaka yung mga senior talaga sir, wala akong masasabi doon mga senior NCO na halos tuturuan ka talaga ng mga senior sir na oh ito wag mong gagawin, ito yung dapat mong gawin. Itinuturo talaga sir yung mga technique talaga sir. Yung gaano ka-importante sa isang fighting unit, Master, yung ganon talaga na, kasi kung minsan, yung mga, tulad sa atin, ang sikreto naman talaga ng magagaling na unit, leadership by example talaga, yung paano katuruan ng mga ano. Senior talaga sir. Doon sa Senior. talaga sa mga senior NCO talaga sir nanggagaling sir. Mm. Kasi sila kasi yung experienceado sa lugar. Tapos siyempre kailangan din talaga sumunod sir kasi yun ang pinasukan na trabaho natin sir. Mm. Kaya laking pasalamat ko nun yung mga senior ko na yun sir na halos pag wala kang ginagawa nandun sir yung mentoring, coaching sir. Yun ang inano ko dun. Kaya lahat nga sir basta utos ng senior automatic agad yan sir. Pero Master, si Rajamuda, matinding kampo ng kalaban niya noon, di ba? Pero madali man lang sir na sir yung Nakuha. Oo sir. Dahil sa teamwork. Ng Sa ano. teamwork sir. Tapos hanggang dumiretso pa kami sir ng ano sir hanggang Mita. Mm. Yung time na yan sir. Tapos from Mita bumalik na naman ulit ng Buldon. Mm. Yun na sir yung time naman sir na ano. Yung last na sir yung Buldon. Yung nagkaroon ng nag-rest and recreation naman ako sir na umuwi. Mm. Nung nakauwi na ako sir, yun naman yung time na nagpalitan yung mga CO namin doon sa Narciso Ramos Highway naman sir. Yun na yung umpisa naman sir. Ng, kuwan na, 2000 na. Ng 2000 encounter sir doon sa Narciso Ramos Highway. Doon sa Matanog. Ah, sige, nandun ka nung... Ano sir, arinar ako nung kasalukuyan pumuputok sir. May 2000. Oo sir. Bumalik ako sir nung mga June na yun sir. Pero kasi simula pa lang noon. Kasi simula pa lang sir. Pagka simula yun sir, doon pa lang ako bumalik sir. Sige nga Master, kwento mo nga at nandyan ako noon. Kaya kwento mo nga. Nasa kabila ako, Lanaw. Yes, sir. Yung pagka-turnover ng bago mag-turnover yung CO namin doon sir sa unit namin. Mga 15 days noon sir bago ako bumalik noon sir time na yun. Kaya nung time na bumalik na ako sir is nandito pa lang sila sa may tiba pa lang sir. Hindi pa nakakarating sir ng SOPAD sir yung yung time na yon. Kaya doon ko pa rin nakasama sir yung mga second SRB ulit sir. Mm. Yung mga nandun. Kaya lang grabing bakbakan na nila nun sir, yung nandun. Kaya ako nandun pa rin sir sa reporting na ako nun sir, yung time na yun na nandun sa Pero natapos na yung opening salvo noon kasi talagang... Oh, tapos na yung salvo nun sir. yung unang bagbagan. Unang bagbagan sir. So ito na yung babawi na. Ito yung babawi na sir, ulit sir yung sa Abu Bakar na sir, yung mapuntang Abu Bakar na. O sige nga, Master. Yes, sir. Ano yung una mong hindi makalimutan doon na kasi ito na yung Doon ko na-experience sir nakita sir na doon sa Narciso sir nung papunta ko doon na halos makita mo yung palibot doon sir na grabing mga pinagtamaan na mga bala. Kasi yung pwesto ng mga kalaban doon is naka-concrete kasi sir. Kaya nasabi kong concrete sir kasi noong sa tiba, yung maglapas ng tiba sir, tapat ng supad. Yung isinama rin kasi ako ng EOD doon sir, yung pagbasag ng mga bunkers. Kasi nagkiklear pa sila sa unahan sir kami yung nandito sa likod kasi pa-reporting pala ako noon sir. Kaya yung nakita ko doon na kahit grabing bomba pala natin doon sa kalaban sir, bali wala pala dahil sa sobrang kapal ng mga semento sir na nandun.
Yung mga irrigation, ginawa nilang Irrigation, bunker. sir, running trenches nila, sir. Maliban sa running trenches, yung mga nandun sa taas ng mga nyug, sir, mga ginagamit nilang sniper, yung nakatali Mm. doon sa nyug, gugulat ka na lang, mayroong doon sa taas ng nyug na pumuputok, sir, yun yung ano doon. Pero, nakadalawang taong ka na sa area na yun noon, di ba, nung pumutok ang Abubakar, ang Narciso Ramos. Pero nagulat ka ba sa laki ng laban noon? Doon ako na ano, sir, na ano, yung sa laki ng laban, sir, kasi nung naabutan ko na doon, sir, is clearing na lang, sir, yung naabutan ko na doon sa Narciso Ramos Highway, sir. Na ang bigat talaga kasi noon eh. Oo, sir. Mabigat talaga. Hanggang nakarating lang kami doon, sir, hanggang ano, sir, eh. Hanggang langkong lampas ng hanggang sa Balabagan na, sir, lang yun. Oo, doon galing kami Balabagan. So nung yung langkong yung Crossing nagkita-kita lang. lahat, yung Oh, sir. nag-link up yung port division kami, 6 division kayo, di ba? Yes, sir. Ang dami natin noon. Marami na, sir. Pero yung kami, sir, yung nandito pa rin kami sa may gitna nun, sir, ng yung ibang tropa na lang namin nandun sa advance party ng langkong, sir. Mm. Pero kami, sir, binabantayan pa rin namin, sir, yung sa may parte ng area ng Matanog, sir, yung sa palibot ng Mount Bito, sir. Mm. Kasi pag naiwanan, sir, bigla naman kasi yung mag-ano yung kalaban, halos mako-corner na naman yung buong tropa naman doon, sir. Pero anong kwan mo nun, Master? Ano yung experience mo doon nun na talagang nakatatak din sa utak mo ng mga panahon na yon? Na Ang nakatatak naman sa ano ko nun talaga, sir, is nagpo-focus na lang ako doon sa labanan, sir. Tapos dasal lang, sir, ang ninaano ko talaga doon. Kung ano yung mission, yun lang yung doon lang ako nagko-concentrate, sir. PFC ka na noon eh, di ba? Oo, sir, PFC na ako nun, sir. So anong kwan nun? Yung kasi private to PFC mo, nadaanan mo yung ganong kabibigat na laban ba? Ano yung Kasi yung time, sir, nakasagsagan ng ano, sir, ng kalaban talaga, sir, yung time na yun. Halos naman yun ang pagka-enlist ko, sir, private, as nag-PFC, sir. Yun yung kasagsagan talaga, sir, ng laban. Kaya, nung doon kami sa Narciso, pagka-cleared ng Narciso, sir, halos pabalik-balik kasi doon sa lugar lang, sir, parang sigsag ang ginagawa lang ng kalaban doon. Na pagkatapos ng Abubakar, sir, meron nang puputok sa mita. Pagkatapos ng mita, babalik ka na naman ng ball doon. Halos alam na namin, sir, yung parang sequence ng pag-encounter doon kasi yun na yung nagiging pattern, sir, eh, doon sa area. Kaya nung, ano, sir, pagpasok namin doon sa Abubakar, sir, doon na, sir, talaga yung doon ko na subukan yung ano, yung sa Abubakar, sir, na mahirap din pala yung sa sitwasyon ng armor, sir. sige nga, kasi alam ko talaga mahirap, pero kwento mo nga gano'n ka. Na doon ko na experience, sir, yung ano, yung kamado namin si SRB yung, sir, na pumasok doon sa Abubakar na dumaan kami sa Mercedes, sir, sa papuntang Barrera, pasok kami, sir, ng Abubakar. Doon yung nagiging ano doon, sir, is yung kasama namin is 6 IB yata, 64 IB. Basta marami unit na nandun, sir, basta yung sunod-sunod kasi yun, sir, eh. Yung papasok na. Papasok pa lang kami, sir, dito pa lang sa area ng bago sa eskwelahan ng Barrera, sir. Meron kasi doon, sir, ang post ng kalaban, sir. Halos doon kami, sir, na ano na bagbagan ng 50 caliber, sir. Yung sa taas. Pero doon ko nakita, sir, yung teamwork ng armor at saka yung second SRB, sir, na ang bilis ng pagkamaneuver, sir, ng second SRB na para makuha lang yung 50 caliber na nandun sa taas, sir. Yung kaya doon ko nakita, sir, yung teamwork na ang bilis. Di hanggang ngayon, Master. Oo, ang bilis Actually, talaga. kaya natin binabalikan to kasi mula noon hanggang ngayon, talagang best buddies yung Ranger tsaka Armor. Oo, sir. Ibang IBs pa rin, pero iba talaga talaga, yung sir. banding eh. Oo, sir. Halos, ang bilis, sir, ano yung, di ba, sir, may timeline ka, sir, pero ang bilis niya, ma-execute, sir, yung nangyayari. Wheeled kasi kayo noon, di ba? Kaya, Ano, sir, ang gamit namin, sir, karamihan doon, sir, nung pumasok kami is truck, sir. Hindi ko magkakamali, sir, is
13 kami lahat na vehicle doon, sir. Nagpasok, sir. 13. Yes, sir. Nadagdag na lang yung weld, sir, nung nandun na kami sa loob, sir. Kayo yung unang nakapasok na, Abubakar. Yes, sir. Kami po, sir. Gaano kahirap nun at gaano ka rin kakabado nun kasi alam mo yun yung pinakamalaking Ako naman, sir, kinakabahan naman, sir. Lalo pag kayo, kasi ang nagiging papel ko noon doon, sir, kami yung nag-i-evac, sir. na Kaya mas mahirap yung taga-evac pala, sir, kasi yung nandun ka sa frontline, sir, na nakikipaglabanan doon. Kasi doon paglabanan, ang gawin mo lang doon is depensahan mo lang yung pwesto mo at umaabante-abante ka. Eh, doon sa, sir, hindi mo alam kung aambusin ko doon sa pagbalik mo. wala mang ibang gagawa noon kundi kayo lang. Hindi kasi kami lang, sir, ang makapagpasok at labas ng mga wounded, totoo lang. mga tropa, sir. Kaya doon ko na, ganun ka-importante yung armor nung time na yun, sir. Totoo lang. Kasi kami, may isang beses, mga wounded namin, sinakay namin sa 6x sa Balabagan. Paglabas, ambus. Kaya doon pa lang, sir, na-experience ko na, sir, na ganun nga importante yung armor, sir. Kasi doon pa lang isasakay ng, sir, ng helicopter, sir, pagkahatid namin, sir. Kaya yun ang pinaka, ng importante ng armor doon sa lugar ng time na yun. Ano naman ang saya mo noon na yung napasama ka sa mga actually, yan yung pinakamalaki so far eh. Opo, sir. Nung nakapasok na kami, sir, na nandun na kami sa Jaguar pa lang noon, sir, sa Obakar. Mm. Halos 2 nights na namin yata yun, sir. Doon sa may Jaguar. Halos yun, nung medyo clear na doon sa lugar, sir, yun na nagdatingan ng maraming tropa na yun. Mm. Kaya parang, bagay, sir, iba-iba kasi yung mahirap na din ang saya-saya, sir, na wala nang putukan. Kaya first time ko rin doon na nakasama na yung Fabodors fight na nandun yung presidente. Hirap Yun pa. din ang saya-saya, sir, ng pakiramdam na nasama ka sa Models fight na nandun yung presidente. Yung parang gano'n, sir, na ang saya. Na bilang isang enlisted personnel, nasama ka doon sa mga gano'n na experience, sir. Yun ang yung mga hindi ko makakalimutan, sir, na experience naman, sir, sa Abubakar. Kasi master ngayon, di ba, tayo, very senior ka na. Yes. Noon, PFC ka pa. Noon, nadaanan mo ganyang kabigat. Na nadaanan mo rin gaano rin kalakas yung kalaban ba? Gaano ka kahanda sa mga ganito ba na ganong kabigat ulit na laban? Of course, hindi ka na magiging gunner, hindi ka na maging driver, pero yung mentalidad mo, gaano ka, katulad nito, may mga dayuhan na nag-aano sa atin, gaano ka kahanda base doon sa experience mo na ganon? At kung gaano kahanda, sir, kung ano pa rin yung bata ako, sir, yung experience ko, sir, ganun pa rin ako, sir, kahanda ngayon, sir. Ganon. Oo, sir, pagtanggol pa rin yung bayan, sir. Ganon talaga yung sundalong Pilipino, no, na Kahit anong sasakop na dayuhan, sir, ipagtatanggol pa rin natin yung handa pa rin tayo, sir. second episode ni Master. Snappy. Nadaanan ko yung Abubakar na yan.